Gyoza ng Japanese restaurant. Ay nako bes, ang mahal nito sa labas. Kaya kung ako sa'yo, gumawa ka na lang dito sa bahay, makakamura ka na, makakatipid ka pa. So first, kumuha lamang ako dito ng cabbage or repolyo, tapos onion leaves at hiniwa-hiwa ko lamang sila ng maliliit. Parang yung giniling ganon. Pagkatapos ay binabad ko siya ng asin at sinet aside ko dahil ibababad muna natin ito. Meanwhile, habang binababad muna natin yung ating cabbage, ay maghiwa muna tayo dito ng maliliit na onion leaves. Tapos, kuhanin natin yung ating repolyo. Bali, piniga ko lang siya para maalis yung kanyang pait at hinugasan ko siyang mabuti. Pagkatapos ay pinag-combine ko lang yung repolyo saka yung onion leaves. Naghalo rin ako dito ng mga kalahating kilo na giniling na yobab. Inaluan ko rin siya ng chopped na garlic at ginadgad ng luya. Nag-add din ako ng konting oyster sauce, seasoning, pamintang pino at sesame oil. Saka ko siya pinag-mix-mix para mag-banding all together yung mga ingredients. Tapos, sinet aside ko. Meanwhile, gagawa tayo ng sauce. Naglagay lamang ako dito ng konting toyo, konting water. Nilagyan ko rin siya ng konting sugar at vinegar. Tapos, nag-add din ako dito ng konting garlic. Siyempre, hinaluan ko rin siya ng konting sesame seed at sesame oil. Tapos, pinakulo ko lang siya ng bahagya. Para ma-achieve mo yung ganyan na consistency, mag-add ka na lamang ng konting cornstarch. Then, set aside. Dahil nga, magbabalot na tayo dito ng dumplings. So anyway, mga best, para hindi ka na gumawa ng kanyang wrapper, may nabibili naman yan sa mga mall. Marami yan. Pagkatapos dito, ay ginanyan-ganyan ko lang siya. Bali, naglagay ako ng gitna ng giniling, tapos pinold ko lang na parang ganyan. Disclaimer lang mga best, hindi po kami marunong maggawa nito. Bali, first time lang namin pong gumawa ng dumplings. Pero in fairness naman best, medyo na-achieve naman namin ng bahagya. Okay na po yan. Kaysa naman sa wala. Tapos nag-press lang ako ng konting oil sa mainit na kawali. At nilagay ko na isa-isa yung ating dumplings. So bali, ika-crunchy ko lang bahagya o golden brown ko lang yung pinakailalim niya. At pag naging golden brown na parang ganyan, ay nilagyan ko siya ng konting water para maluto yung ating gyoza. Pagkatapos ay pinakulo ko lamang siya ng mga 3 minutes. At eto na siya best. Napakabilis. Eto na ang finished product natin ng gyoza. Lalong sasarap ang iyong dumplings kung meron itong chili garlic. Kaya nanggisa lamang ako dito ng maraming garlic. At hinaluan ko rin siya ng konting chili powder. Saka naghalo rin ako dito ng konting sesame seed. So bali, para ka rin namang gumagawa ng chili garlic. So heto na best, napakabilis. Heto na ang ating finished product ng gyoza dumplings. Japanese food po ito mga best. Kaya napakasarap nito. Napakamahal nito sa restaurant. Kaya gumawa ka na lang. As in talagang bawing-bawi mo talaga ito. At nagustuhan ng aking mga anak. Masarap. Good. Lasa part. Ang sarap. Malaman. Malaman. Ay, kapag naman ako.